So this is another video for the rules in a categorical syllogism. So natapos natin kanina yung first general rule. Ano nga ulit yun? There must only be three univocal terms appearing twice in a syllogism. Ngayon, ito naman, second rule para sa paggawa ng isang maganda at valid na categorical syllogism ay simple lang. Okay? Anong sinasabi? The middle term must be used as universal or distributed at least once. Yung middle term daw, kailangang universal ang pagkakagamit. Okay? Kung hindi dalawang beses na universal, kahit minsan man lang. Yun ang ibig sabihin ng distributed. Kung hindi parehong universal, maaring yung isa universal, yung isa particular. Okay? Ngayon, ang focus ng rule number 1 ay yung terms being univocal. No? Tinitignan niya na dapat yung terms univocally isang pagkahulugan sa konteksto ng isang argumento. Ngayon, ang focus naman nitong rule number 2 ay yung middle term. Tignan nyo kaagad yung middle term. Paano nga makikita at mahanap yung middle term? Yung middle term ay siyang makikita sa major premise at sa minor premise na hindi makikita sa conclusion. Ngayon, pag-aralan natin yung halimbawang nakikita ninyo. All citizens are Pinoys. Some citizens are mestizos. Ergo, some mestizos are Pinoys. This is a categorical syllogism because it consists of three categorical propositions: the major premise, the minor premise, and the conclusion. It is also consists of three categorical terms. The major term, hanapin nga natin, the predicate of the conclusion. Okay, yan. At mahanap din dito sa major premise. Maliwanag? Kasi yan ang ibig sabihin. Yan yung paraan para hanapin yung major term. Now, how do we find the minor term? The minor term is the subject of the conclusion and is found in the minor premise. So, eto yun. Ayan. Yan natin ng kulay para madali siyang mahanap. Ayan. And the middle term, which is the focus of this rule, appears in two premises but not in the conclusion. Ito ang bida ngayon. Tatandaan nyo, ang rule number 2, mag-focus lang kayo sa middle term. Dapat, kung hindi siya parehong universal, isa man universal at yung isa particular. Pag-aralan natin. Ngayon, pinag-aralan natin yung quantity, di ba, ng propositions. Ang proposition may quantity at may quality. Di ba? Ang quality ng proposition, either affirmative or negative lang yon. Ang quantity naman ng proposition, either universal or particular lang yon. Kung ang term doon sa proposition na makikita mo ay particular, ang buong proposition ay particular, hindi lang yung term. So the quantity of the term is carried by the entire proposition. Now, let's take a look at the first premise, the major premise. All citizens are Pinoys. O, kitang-kita mo kaagad na ang quantity ng proposition na ito ay universal. Bakit? Kasi kitang-kita mo yung signifier na all, di ba? Ngayon, yung minor premise, some citizens are mestizos. Universal ba yung proposition na yan o hindi? Hindi. Kasi kitang-kita mo yung signifier na some, meaning particular siya. Okay. Saan mahanap ang middle term? Sa premises. Sa major premise, sa minor premise. Ibig sabihin, kung ito, yan, ang middle term, ginamit siya bilang universal sa major premise. Dito naman, sa minor premise, ginamit siyang particular. Okay? So, ibig sabihin, itong syllogism na ito ay tama sapagkat yung middle term dito, citizens, ay distributed. Malinaw kasi na sinasabi na ang middle term must be used as universal or distributed. Kung hindi parehong universal, at least isa universal. Ngayon, paano sir, pagka ginamit nating all ito?
Okay? Pwede ba yan? Pwede. Okay? Pwede mo rin pala, syempre, automatic, magiging all din ito. Okay? Paano sir pagka, ah, kasi dito lumalabas na halimbawa, dalawa silang universal, di ba? Okay. Ngayon, sa halimbawa binigay natin, sum lang yan, okay lang yan. So this is a valid syllogism as far as rule number 2 is concerned. Tignan natin yung isang halimbawa rito sa baba. Okay. Some citizens are Pinoys. Some citizens are Tagalogs. Ergo, some Tagalogs are Pinoys. Ngayon, hanapin mo kaagad yung middle term. Asan dyan yung middle term? Okay, ang middle term ay matatagpuan sa two premises at wala sa conclusion. Okay, citizens kaagad, oh. Kitang-kita mo. Diba? Ngayon, anong sinasabi ng rule number 2? Ang middle term must be used as universal. Kung hindi universal, at least isa universal. Dito sa halimbawa na to, kitang-kita mo yung signifier na sum. Dito sa first, ginamit siyang particular. Dito sa minor premise, ginamit siyang particular. Kaya kita mo, na-violate ka agad yung rule number 2. Pagamat ito ay isang categorical syllogism, sapagkat meron siyang 3 categorical propositions, meron din siyang 3 terms na nag-exist dalawang beses, na-violate niya ang rule number 2. So this makes this syllogism an invalid syllogism. Okay? So I hope that is clear. Coming up next is the third general rule of a categorical syllogism. Thank you very much.